Japan, di umano mga sangkay, muntika na pong lusubin nitong Russia. Ito po yung lumalabas ngayon na impormasyon, okay, na nag-leak mga sangkay at ngayon naibalita po sa international media. Hello guys, what's up? Kamusta po kayong lahat? Mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah, at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa, no? Anyway, before we start guys, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. So, ayan po, sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Panibagong taon mga sangkay, panibagong vlog tayo ngayon at Happy New Year po sa ating lahat. Alam ko mga sangkay na marami sa atin nananalangin na i-bless po tayo ngayong bagong taon, 2024. And I believe that the best is yet to come. Alright? So, eto mga sangkay, pag-usapan po natin itong patungkol po sa malaking impormasyon. Okay, malaking impormasyon mga sangkay about sa Russia and Japan. Ayon po dito sa balita mga sangkay o sa article na kumakalat din po ngayon, before war in Ukraine, bago daw po magkaroon ng digmaan doon sa Ukraine, ang plano daw po pala ni Putin ay atakihin itong Japan. Mambihirang plano to mga sangkay. Buti hindi natuloy. Kasi kung natuloy yan, malaking problema po yan dito sa Asia. Eto, the war in Ukraine has consumed the Western world, but a leak, ayan po, nag-leak po yung email na nagpapakita daw po that if things had gone slightly differently, Russia could have attacked Japan instead. So, ibig sabihin, mga sangkay, possible na hindi po Ukraine ang nasa digmaan ngayon, kundi Japan. Pero tandaan po natin, ito lang, kung Japan po ang inatake nitong Russia, iba po ang senaryo ngayon. Mas mabigat po yan, mga sangkay. Alam po natin kung gaano rin po kalakas ang Japan. Mas marami pong kasundaluhan itong Russia. Pero, when it comes to capability of military, equipment, mga sangkay, yung kanilang mga kagamitang pandigma, may ibubuga po ang Japan dyan. Talagang mahihirapan ng gusto itong Russia at baka pa nga po matalo itong Russia. So ito po yung impormasyon ngayon na nag-leak, no? Pero tingin nyo, ito lang matatanong ko, bago natin ipagpatuloy yung ating topic ngayon. Tingin nyo ba, ano ba naiisip nyo? Kung inatake ng Russia ang Japan, sa tingin nyo, guys, ano ang mukha ng digmaan ngayon na kinakaharap ng Russia? Sino nga ba sa tingin nyo ang magwawagi sa dalawang mga malalakas na bansa? Ukraine, mahina po yan, mga sangkay. Iba po yung Japan. At ang Japan po, may mga tagong pandigma na until ng mga sangkay, naku-curious din po ako. Ito yung nag-leak na email mga sangkay tungkol po sa plano. According daw po sa leak email mula sa whistleblower with Russia's Federal Security Service, months before Vladimir Putin began his disastrous invasion of Ukraine, he was planning to attack Japan. Matindi itong balita mga sangkay. Ibig sabihin talaga, totoo. Muntikan pala talagang atakin itong Japan. Ayon po sa nag-leak na email na inilabas po mula po sa isang whistleblower. I think ito po ay galing sa Russia's Federal Security Service. Kung nangyari yan mga sangkay, dito lang pa naman yan sa Asia. Tapos may China pa. Mas malaking gulo yan mga sangkay. Kasi may direktang
May direktang tulong dyan ang buong Western countries at mga kaalyado nitong mga bansa sa Japan. Just in case, mas matindi po talaga ang digmaan. Ito mga sangkay, dated. Ito yung email, dated on March. May date pa po. March 17, 2022. Ang email daw po was sent to exiled human rights activists. Vladimir din po ang pangalan, no? Osekhin, from a Russian whistleblower dubbed Winds of Change, who was been writing regular dispatches to Osekhin since the war with Ukraine began. That means, ito ba ay totoo? Grabe pong expose ito, mga sangkay. Yan po. The executive director of Wind of Change Research Group has been translating and analyzing the correspondence from Russian to English since the start of the war and has been sharing the information with the American weekly online journal Newsweek. So, kumakalat na pala talaga ito, mga sangkay. Kung nagkataon, mga sangkay, mas malaki po talaga itong problema ngayon na kinakaharap ng buong mundo. Kasi sigurado naman, mga sangkay, hindi po papayag ang Japan na ganun-ganun na lamang po ang gagawin sa kanila nitong Russia. In the email to Osekhin, the FSB whistleblower stated that Russia was quiet. It was seriously preparing for a localized military conflict with Japan. So maliban pala, mga sangkay, sa Ukraine ang pinag-iinitan Japan. Kaya pala, mga sangkay, nito lang, seryoso pala talaga itong Russia, hindi lamang po basta pananakot. Kasi nga po, nakaraan, mga sangkay, nabisto ng Russia, di umano, na itong Japan ay nagpapadala ng mga supply ng mga kagamitang pandigma doon po sa Ukraine. Ngayon, ang ginagawa daw po, mga sangkay, para hindi halata, pinapadaan daw po sa Amerika. And from America, binubuga sa Ukraine. Ayon po yan sa mga lumalabas na mga impormasyon. But, right here, mga sangkay, we can analyze na ito ay totoo na muntikan ngang atakihin ng Russia itong Japan. And I can't imagine, mga sangkay, kung gaano kalala ang digmaan ngayon kung Japan ang kanilang inatake. Matindi ito, mga sangkay, matinding gantihan at baka nagamit po ng Russia ang kanilang nuclear. Ito, why Ukraine? Ito, matinding pasabog. The whistleblower also mentioned the war in Ukraine and suggested that they were certain Russia would go to war, but that they weren't sure why Ukraine was chosen. Hindi daw po sigurado kung bakit Ukraine ang napiling digmain. So, dalawa pala ang muntikang atakihin. Isa ang muntikang atakihin, Japan, Ukraine, sa Ukraine lamang po natuloy. Pero dalawa ang pinagpipilian na aatakihin at the time. At mas mabigat po ang Japan na talagang nasa isip po nitong Vladimir Putin. Ito, confidence that the countries would enter the stage of acute confrontation and even war was high. Ayan po ito sa isang email. Kung nagkataon, mga sangkay, edi nakita po natin yung talagang matindihang digmaan ngayon. Kasi ang Ukraine, kitang-kita naman po talaga, wala po talagang kalaban-laban. Pero sinasabi sa balita, hindi ko lang alam kung
totoo yan, mga sangkay, kasi pagdating sa Western, diba, sasabihin talaga nila yan na, hindi, ano yung Ukraine, nanalo na yung Ukraine. Pero pagdating naman po sa media ng Russia, sasabihin nila, wala, talo na yung Ukraine. Okay, mga sangkay. So ito, why Ukraine was chosen for war in the end, the scenario was not changed much. Sabi po dito, in the end is for others to answer. Hindi daw po niya alam. So tayo na po ang sumagot, mga sangkay, kung ano ba ang nangyari. But what do you think, mga sangkay? Tingin nyo ba mas matindi ngayon ang digmaan kung kinaharap ng Russia ang Japan? At ano ang sa tingin yung senaryo na nagaganap ngayon sa kasalukuyang panahon? O sa kasalukuyang taon natin, mga sangkay, just in case Japan ang kanilang inatake. Comment po sa ibabangin yung mga opinion. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone and happy New Year.